Hi guys! Good day sa inyo lahat. Mag-share ako ng aking recipe or easy recipe ng aking chicken tinola Bisaya style. Kami mga Bisaya, mahilig kami na sa mga may mga tanglad. Yan. Ito na yung mga ating ingredients. 1/4 chicken. Any part yan siya guys. 1/2 liter or 500 ml na malinis na tubig. At isang tali ng dahon ng sili. Siyempre mas pwede rin yung malunggay. Isang maliit na green papaya, 1 tablespoon ng annatto oil, 1 piece ng sibuyas at isang thumb size ng luya. Mas maraming luya, mas masarap din. 3 to 4 cloves ng garlic at saka ang aking seasoning, favorite seasoning na magic sarap. 1/4 teaspoon actually, tapos 1 teaspoon ng salt and 1/2 teaspoon ng ground black pepper. Ito yung style ko sa paglinis ng aking luya. After ko guntingin yung dulo, pinipisa ko yan para lalabas yung kanyang katas at ma-absorb ng manok ang katas ng ating anong tawag ito, bawang. Alam nyo ba guys, ang bawang ay isang natural antimicrobial na ingredients. Maganda yan sa mga may sakit sa bituka o sa tiyan. Hindi ko alam kung totoo. Pangalawa yung sibuyas. Huwag masyadong balatan yung sibuyas kasi ang sustansya nandun sa outer part ng sibuyas. Ganyan lang ako maghiwa ng sibuyas. Hati-hati. Tapos, pag ganyang size, alam ko mince ang tawag yan eh. Hindi ako sure. Mince or cube size. Kayo na bahala. Mga spray kitik. Healthy din yung sibuyas na yan. At pangatlo, yung luya. Yung, alam nyo ba yung mga Ilonggo mahilig sa tinola na mas maraming luya bukod sa may tanglad. Yeah, kaya medyo yung tinola ng mga Ilonggo medyo maanghang kasi marami siyang luya, which is very healthy sa mga may sakit. Kasi pag may sakit, maganda daw yung mainit na sabaw para palakasin yung ating immune system. Lalo na meron siyang luya na very, very healthy. Ako, inaano ko yan, pinapakuluan, tapos iniinom ko yan bago matulog after kumain. Kasi meron siyang cleansing benefits sa ating katawan. Meron na akong ano niyan, yung parang salabat style. At yung luyang dilaw na turmeric, meron din siyang salabat style. Iniinom ko yon pag naisipan ko lang. Ito na, ilagay na natin yung ating favorite annatto oil, which is also very healthy. Normally, ang inuuna ko yung ginger or luya kasi para mas maamoy ko yung aroma niya. At pag naamoy ko na yung aroma niya sa hangin, kasi maamoy mo talaga yan eh, isusunod ko naman agad yung sibuyas. Hinuhuli ko yung bawang kasi ang bawang ang bilis-bilis niyang masunog talaga. After ng sibuyas, light brown ko muna yung manok bago ko ilagay yung bawang. Kasi again, yung bawang mabilis siyang masunog. Yan. At yung sibuyas na yan, magkakaramelize lang yan. Hindi siya masusunog. Unlike sa bawang. Kasi pag nasunog ang bawang, nagiging mapait. Yan, ilagay ko na yung 250 grams na manok. Ang gamit ko dyan ay puro legs. Gawin ko lang yung light brown. Siguro around 10 to 15 minutes lang yan nagpapa-brown sa chicken meat. Masarap. Ang pinakamasarap na part sa chicken tinola ay yung breast hanggang likod. Meron yan sa grocery, yung breast hanggang likod na part. Mas masarap yung gawing tinola. Yan, nakikita nyo na medyo light brown. Binaliktad ko na. Pagkatapos, luto din muna tayo ng rice. Yan, shout out to Hanabishi. Bikenemen, Hanabishi. Yan, matagal yan, local brand pero ang tibay-tibay. Yan, nagkaramelize na din yung ating sibuyas. Ilunod na natin yung ating bawang. Yan, di ba?
hindi siya nasunog, siyempre. Isunod na natin dyan yung 500 ml na water na pinakuluan ko sa takuri para pag buhos ko, makukulo na siya agad. Yun yung style ko eh. Pinapakulo ko sa takuri. Tapos, nilulunod ko para mas mabilis yung pagluto. Ayan, kumulo na agad, diba? Magic. Habang kumukulo yan, binabalatan ko na yung ating green papaya. Itong green papaya natin, wala siyang buto, kaya babalatan ko lang yan. At huhugasan. Magkatapos hiwain ang style ko parang cube cut ang gusto ko sa papaya. Na-try ko din yung sayote kaya lang iba pa rin yung lasa ng papaya. Mas masarap ang papaya, parang lasa mo yung native chicken na niluluto sa probinsya dati nung nasa Davao ako. Lalo na yung mga native chicken, mas malasa yun. Tapos luto pa sa kahoy. Sobrang sarap. Pagluto sa kahoy tsaka native chicken yung gamit sa tinola. Tapos may tanglad pa. Ngayon wala lang akong tanglad kasi medyo mahirap ang tanglad dito sa Manila. Wala siya sa lahat ng grocery store. Yan, nakikita nyo, walang buto yung buto tuloy. Walang buto yung ating papaya. Kaya lahat yan, after balatan, isasama ko na sa pagluto. Yan, kikita nyo naman ang linis-linis, wala siyang buto. Buto. Huwag kayong Ayun, balikan natin yung ating pinakulang manok. Siguro mga yan guys, mga 20 minutes bago mo ilunod yung papaya. Tapos yung papaya, mga 10 minutes naman. Ayan, ilalagyan na natin ng pampalasa yung ating 1 teaspoon na salt. Tapos 1/4 teaspoon na ground black pepper. Tapos 1 teaspoon, 1/4 teaspoon na seasoning, which is the magic sarap. Yan, masarap. 1/4 teaspoon lang ha, kasi pag 1/2 teaspoon medyo maalat na yan. By the way, pag medyo maalat, dagdagan nyo lang ng tubig, siguro 240 ml or 1/2 cup. 240 ml is 1 cup, 1/2 cup, 120 ml. Kung ano yung gusto nyo, kung naalatan nyo pa kayo. Ayan na. At ang ating huli, yung nilagay kong dahon ng sili. Ito na ang ating chicken tinola Bisaya style. Sana magustuhan nyo. Maraming salamat po.